Okay, kamusta ang iyong experience sa trading? Ayos lang po, coach. Hmm, Nanibago ko. pa Medyo may improvement naman po. Paanong naninibago? Anong naninibago sa'yo? Yung coach, yung sa journal po, kasi parang may ano lang ako, tanong. Mm, ano yung tanong mo? Yung po, yung paglipat ko po kasi ng January, Mm, yung data ko sa December po parang na ano siya, nawawala. okey. Parang 'Pag nasasapawan. 'Pag ano siya, 1:1 lang kasi 'to. Ah, 'Pag sample tawag nito, kung ano yung data mo nung para sa December, kung gagawa ka ng bago, da-download ka na lang ulit okay, okay. or i-copy mo na lang yung dati tapos i-clear out mo na lang. Sige. Tapos i-compile mo siya dun sa sample. Anong session nga tayo nun? Third Third. session. Oh, or fourth. Sa third session, so lahat dito i-compile mo yung trading plan mo. O trading journal mo. So, lalagay mo lang siya ng date, no? From December, January, Sige po. so on and so forth. Hindi ko pa kasi na-integrate na pag-isahin siya. Medyo mababa pa yung process nun. Ah, Okay, so, let's see, no? Kung kamusta ang iyong trading experience. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin. Okay, dito. Hmm, okay. Pakailang session? Ba't walang nakasave? Ito. Fourth session na tayo, no? opo. February Oh, lolo. 3:30 PM. Ano yan? Nagla-live na pala ako, coach. Oh, dapat live na. Nakabahan ka pa ba? Medyo po. May Nakakatuwa pang-fund ako. ka na ba? Meron naman po. How May much yung naitabi plan naman. mong i-fund? 200 lang siguro muna, coach. Pag ganyan, pwede naman yan. Pero, kung gusto mo, gamitin mo muna gumamit ka muna ng Cent account Mm, para mas malaki yung funding niya. Okay? Tapos, okay, yan. So, babalikan natin yung pinag-usapan naman natin yung trading journal last time, Yes po. Papaano mo na alam mo na paano siya encode, papaano gamitin, Mm. main menu, trading plan. This is your trading plan. Puro gold ang tinitrade mo, no? Opo. Okay, favorito mo na si gold. Okay, nagre-risk ka lang ng 2%. So, titignan natin if nasusunod yung mga trading plan setup mo. Okay. Iba pala to. Okay, since meron siyang Z, no? Okay. Ayan, ito. Breakout. Optimism. Okay, wala kang dito. Dito mo na nilagay. Opo. Sige, tingnan natin. Kumusta yung experience sa paggagamit ng journal? Ayos lang po. Yun lang yung naging issue ko yung Ah, parang, nakatulong ba sa'yo? opo, sobra. Bakit? Parang mas na
nakikilala ko yung sarili ko, coach, Sa the tulong way I trade. sa Tulong tulong ng ng journal po. sa tulong ng journal na-identify mo saan ka mas komportable or Opo. mabilis mo nang i-backtrack yung mga trading records, ay yung mga previous trades mo, 'no? Opo. Okay, that's nice. Ano pa yung naging ano sa'yo, naging tulong ng journal? Galing ito pagkagawa mo. So, mas maganda, set up ka ng before and after. Siguro dadagdagan ko na lang yan dito. Chart image. Pag nag edit kasi ako, pwede mong gamitin yung paint, no? Sample, gawa ka ng paint. Okay, punta ka sa paint. Hanapin mo lang si paint. Matagal. Pagbata, coach. Hindi na gumalaw. Hanapin mo nga yung paint. Hindi ko makontrol. Type mo lang sa search bar, paint. Ayaw na gumalaw. Ayun na gumalaw. Ayun na. Ay, 3D paint din ba yun? Bago ba yan? So, ang pwede mo kasing gawin dyan, sample, dito sa area na to. Ba't hindi ako makagalaw? Nagalaw naman. Paint. Yan, sample. Picturean mo to, no? Tapos gagawin ko dyan, paste mo lang yan dyan. Okay. Ito yung before. Tapos, kukuha pa ako ulit ng panibago. Sample ito. So, ang gagawin ko dito, ipipaste ko naman siya dito. So, magkatabi lang sila. Saka ako siya isi-save. Save ko siya. Then, kung ano yung profile niya. Para makita mo yung ano, no? Yung plan mo versus dun sa execution. Okay po. Sample mo na lang yan. Sample, Euro USD. Before and after Euro USD. Yan. So, lalagay ko na siya sa journal. Katulad dito sa sample, meron naman ditong sample. Sa part dito. Yan na. Di ba? So, makita mo, oops, ano ba yung nangyari during the period na na-trade ko siya. Paano ba piliin yung range, coach? Ha? Parang yung range po. Paano piliin? Opo. Paano ba mag-identify? Hindi ko po kasi yan. Pagpili ng range, kailangan mo lang identify agad muna yung support and resistance mo. So, kung saan siya madalas nagbabound, sample, dito yung support mo, ito yung resistance mo. Nagpangalawa siya ng touch, ito second. Ibig sabihin yan, nasa range period na siya. Lalo na pag nasa Balik, mataas na time frame. ang ginagawa ko po kasi sa 15-minute na time frame tapos yung sa 6 to 7 p.m. na po, time yun po yung pinagbabasehan po ng range. Pwede naman yun. Dun sa indicators natin, automatic makikita mo na agad yun. Automatic na yan. Ginagamit mo pa ba yung isang indicator natin? Hindi na muna, coach. Hindi na. Mas ano mo na,
Mas mabilis mo nang ma-identify kung saan ka nag-aano. Opo. Yun naman na isang purpose nun, parang habang nagpa-familiarize ka pa lang, so meron kang guide para at least makikita mo yung mga points kung saan dapat siya or madalas siya lumalabas ng support and resistance. So, katulad nito, mabilis mo na siyang ma-identify. So, ito na agad yung range mo. From here, punta doon. So, ito yung range area mo. So, kung naghahanap ka ng breakout, abangan mo na siya dito or dito sa part na yan. Tapos yung ano po, coach, yung parang profit target po, paano po nung set Okay, kunyari? profit target. Ang profit target, depende yun sa gagawin mong setup, no? Katulad dito, meron naman tayo ditong guide. Yan, meron tayo ditong guide, no? Sa trading plan. Ito, katulad nito. So, for example, nag-risk ka ng 40 pips, no? Ibig sabihin, kung magwa 1:1 ka, 40 pips din yung TP mo. Kung magwa 1:2 ka, ibig sabihin, 80 pips yung target mo. Lagi. Ganun lang yun. Pag 1:3, 120 pips. So, pag nilapat mo naman yan sa chart, ang other way para ma-identify mo yung target mo is sample, hanapin mo yung next support or resistance. Sample dito. Ito yung next resistance niya. Kaya ba na ma-achieve niya yun? So, yan, 30 Hindi. pips. Yan, meron ka na ditong 30 pips. Diba? 30 pips na yan. Dito sa part na to, for example, meron another dito. Kasi ayun, madalas mong tinitingnan. Yung mga next na area kung saan siya pwede mag-bounce. Okay, naka mo? Opo. Okay, that's good. Okay, ano pa? Meron ka pang ano, tanong? Yun lang po muna, coach. Okay. Okay. So, sa part na yan, makikita mo naman, no, kung ano yung magiging trade setup mo agad. Katulad nito, hanapin mo agad kung saan siya pwede mag-bounce. Alright, ayan. So, yung mga area na yan, ito, tulad nito. So, yan na yung mga next target mo na pwede mong, dyan ka lang magtitipi. Okay? So, minsan, magbibigay ka dapat dyan ng allowance. Sample, yung pinaka-potential niya pwede mag-bounce. Instead na maglalagay ka dito ng TP, ilalagay mo lang siya dito sa area na to. Okay. Okay, katulad din dito sa baba, instead sagad dito, lalagay mo din siya dito. So, meron kang space, no, para kung hindi man siya bumaliktad man siya, at least natipin na yung position mo. Okay? Hindi mo nasagarin. Huwag mo nang sagarin. So, ano pa? Yun lang po, coach. Okay, yun lang. Okay. Kalendar natin. Meron ba akong mga i-update pa dito, yung mga susunod? So, ito, pag kinilik mo yan, automatic, madadirect ka na dun sa mga months na. Magkakasama na sila. Yan yung gusto kong gawin dyan. Pag pinag-click mo yung July, February, matik, matatransfer ka na dun sa mga previous, ano mo, trades mo. Trading plan. So, 40 pips lang, no? Tingnan natin kung nasunod. Monday. Commission. Profit. No? Nice.
Baka pumaprofit ka na ng ganito, ha? So, this is, okay, 1:1, no? Okay, 1:2 ratio. So, ito, identify mo na agad dito, 1:2 ratio. Ibig sabihin nun, 80 pips yung target mo, SL mo ay 40 pips. Tapos, ang trade na to is nag-execute ng, or yung duration ng trade na to ay umabot ng 1.5, 146 hours. Di ka pa masaya dun sa result? Kahit profit? Bakit? Okay. Time trade use. So, breakout. Okay. So, nag-create ka na ng sarili mong ano mo, observation mo dun sa strategy. Wala pa po. Hmm? Wala pa. So, dapat makagawa ka na niyan. So, dun mo na ma-observe. Sample yan, meron ka ng observation. Mas naging comfortable ka na mag-trade gamit lamang yung plane. Hindi mo na kailangan ng mga ganong indicators, no? Which is good yan, mas maganda yan. Para at least, mas maging komportable ka. Yung tools naman na yun, mga guide lang naman siya para at least kayo, 'di ba nung bago ka pa lang sobrang nahihirapan ka na i-identify yung mga area o zone na yun, hindi mo maintindihan saan nanggagaling. Pero yung indicators na yun, since nabibigyan tayo ng mga information na gano'n, nagkakaroon tayo ng idea. Okay? So, next topic natin. Okay. Check lang natin yung ano, no? Yung assignment mo, yung trades mo. Tapos, okay, that's good. Then, nag-trade ka ulit dito. Tingnan ko yung result. Summary of result. Okay. Nandito na sila. Wala kang trade ng dos. Okay. Hmm. Okay. Ito, tres. Profit ulit. Oh, nice. Check natin. Okay. Galing, eh. Okay. Growing na siya. Mm-hmm. Optimism. Okay. Okay, may news. Galing. Nice. Trading the news and take profit. Goods. Right. Nice. Galing. Pwede na mag-live. Okay, nag-trade ka ulit ng A5 na to. Ay, 4 meron ulit. Okay, tingnan ko to. Claims method. Wait for the page method. Okay, good. So, mas maganda yun. Makita mo yung before and after niya, no? Para at least, meron kang another baseline para mas ma-identify mo. Okay, result. Nagagamit mo na ba tong trading plan? Hindi pa naman. Medyo po. Medyo. Bilis mo na siyang maintindihan. Opo. Madali lang naman siya, di ba? Opo. Ang major purpose kasi nito, especially dun sa mga baguhan pa lang eh. Kung titignan mo kasi dito yung so, ang major purpose kasi nitong trading plan na ginawa ko, dinevelop ko, is para ma-help kayo na ma-identify whether saan kayong trading setup mas magiging comfortable. So, sobrang halaga nun kasi imagine mo,
Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo sa trading, hindi mo alam kung ano ba talaga yung nangyayari sa market, and even kahit tignan mo ng paulit-ulit yung history mo dito, 'di ba? Mm. Hindi mo ma-identify, history lang 'yan, 'di ba? Ano nangyari dito during this period? Na-imagine mo? Opo. Parang Nakakalito. walang data na maayos. Oh, bakit ako nag-profit ng ganito? Bakit ako nag-negative ng ganito? So hindi mo ma-identify o ma-determine ano yung next move mo after losing. Rather than meron kang ganitong setup. Imagine mo. So, Mm. during this period pala, nag-trade ako ng ganito, ganyan, and so on. Then, I entered the market. Then, identified na ganito yung setup ko. Ayan. Then, finally, after the moment na na-achieve ko na yung goal ko, I exited. Labas na ako sa market. Off na. Which is, na-build mo na yung control, discipline, the same time, confidence. Diba? Hindi ka na sobrang Opo. kinakabahan na because Yeah. you see in your history na ganito, 'di ba? Kung makikita mo doon na kung makita yung ganitong result. Tingnan mo. Dati parang sabog eh. Kaya Okay. nga, coach. Sabog ano, 'di ba? Na-imagine mo 'yon. So from there, di ka nakapag-trade ng 6. Makita mo dito kung wala kang trade, Ganito. 6 to 10, walang trade. So it's either busy ka, lagyan mo na lang diyan ng note no kung ano yung ginawa mo during the period. Yan. Kahit di ka nag-trade, lalagyan mo diyan. Ito, katulad nito. Okay. So imagine mo 'no, nagagawa mo yung ganitong bagay na akala mo 'pag sa una, matatanong mo yung sarili, "Bakit kailangan pa ng mga ganito, ganito, ganyan? Puwede namang mag-trade na lang," 'di ba? And eto na yung ano, eh, ito na yung sagot dun sa katanungan na bakit kailangan pang gawin 'to. Ano yung difference versus nung nagsisimula ka pa lang versus ngayon? Ginamit mo yung journal natin. Ang napansin ko po is yung parang alam ko na kung kailan haharap sa charts para maghanap ng trade, kung anong oras, kasi dati buong araw akong nakatingin sa chart, coach, tapos hindi ko alam kailan ako papasok. Kailan. Okay. Gano'n gano'n lang kasimple. And you find it well na nahanap mo kung ano yung pinaka main purpose ng trading journal. And congratulations for that. And sobrang nakakatuwa lang na makita ko yung ganitong records mo on trading. At the same time, yung gusto kong mangyari na gawin mo, nagawa mo. And you need to be proud of yourself. Kailangan mo maging proud doon sa mga bagay-bagay na yun. Because hindi mo naman makukuha yung ganitong result sa trading, especially kung zero knowledge ka, tapos wala kang talagang alam about dito, then you made this kind of result. Yeah. Imagine mo, Kaya po. nasa fourth session pa lang tayo, then I can easily tell you, confident na sabihin ko sa iyo, kaya mo na mag-live trading. Talaga. Oo. Kaya sobrang importante nito. Other people, parang papabayaan lang nila 'to, ile-leave out nila 'to, hindi nila 'to papansinin. Pero imagine mo na ikaw, binigyan mo siya ng time, nag-effort ka dito, na-encode lahat ng mga kailangang i-encode. Pero imagine mo the result. Sino magbe-benefits nun? Ako ba? Hindi. Ako po. Sino magbe-benefits? 'Di ba ikaw? Ikaw 'yon. Opo. I'm just here to guide you. Ano ba yung mga nakita ko na subok na tools, then the same time, mas ma-boost kayo to become what you want to become in trading. Kasi ako, iba naman ako. Ikaw, iba naman ikaw. Opo. Hindi ko pwedeng i-force na ito gawin mo, ganito, ganyan yan. I'm just helping you and guiding you to find your own way to establish your own confidence sa trading. And I would like to congratulate you for that. Na-achieve mo na siya for the Salamat, first coach. session. That's Thank you, nice. coach. And dito, continuous tayo. From there, so 12, imagine mo, no?
Sa simple way of trading. Other people kasi they find it na ba't ang hirap, ano ganyan. Kasi binigyan na nga sila ng guide, ayaw pa nilang gawin. Ang hirap nun, no? Ang hirap i-explain pag ganung tao. Hindi ko naman sinasabi na ayaw kong tulungan or ayaw kong bigyan ng pagkakataon na to-grow. Kaya lang, kayo pa rin kasi magde-decide nun eh. If gusto nyong patagalin, gusto nyong pabagalin, nakadepende pa rin yun sa inyo. Okay? Ito yung mga trades mo, no? Hindi ka na nga umaabot ng 5 oras. Dati, 8 oras pa, no? Ganyan. Ay, coach, may tanong po pala. Yung, for, for example po, yung parang may news na 10 p.m., hindi ko na lang po iti-trade yun. Depende yan sa'yo kung ano yung magiging setup mo doon. Wala namang pumipigil sa'yo nun. It's either you want to try that, kung curious ka, you can try it habang maaga pa, ngayon pa lang. Or you just need to, once na na-hit na yung goal mo in a day, stop ka na. Okay lang yun, whatever the plans. Ang importante niyan, you can simply adjust your trading plan setup at the same time, observe. Ito yung pinakamahalaga doon. Observe ano yung mga pwede mangyari during that period, and then adjustment. Kasi it's either comfortable ka na dun sa 8 to 9, tapos mag-adjust ka to 10. Tapos magkakaroon ka na naman ng bagong interface sa market. At the same time, kailangan mong i-adapt yun. So, whatever, pag once kasi na-build mo na yung isang strategy mo, and then you simply follow it and you're making good profit na dun. Yung mga susunod na strategy, mabilis mo na lang siyang i-adjust eh. Even kahit sabihin nila na ganito yung ginagawa nila, and you can simply read kung ano ba yung profitability no kaya nilang i-gain or probability na kaya nilang i-achieve sa mga setup na yun. Mataas ba yung probability nila, or ma-identify mo, okay, mababa lang naman yung probability nyo, why you're forcing to do that? So, ikaw, mas may alam ka na. 'Di ba? Opo. Okay, so check natin yung iba pa. Okay, wala tayong trade dito. Off. Ito, 16. Okay. Sell. So, loss. So, that would be fine. Then, wala nang revenge trading. Okay. Nice. So, against talaga siya. Ito siguro yung masasagot po yung ano mo eh. Nasasagot ko dito yung tanong mo na dun sa scheduler natin na how to handle profit. Di ba may tanong ka doon? So, pag ganitong setup kasi, since mabilis ang pace ng trading pag breakout, pag ganitong movement na ng market or price, sample, nag-move na siya ng 10 pips, no? Or even 20 pips. Yung money management application natin dyan is, i-move na yung stop loss mo. Sample, nag-entry ka dito, no? Nag-sell ka dyan, tapos lumabas ng ganito. Then, yung stop loss mo, instead nakalagay pa siya dito, part sa area na to, i-move mo na siya to this area. Yan. Entry mo to, tapos stop loss to. So, whatever happens sa market, you are protected. No? Bumaliktad man yan, bumalik na ganun, may exit ka dyan, profit. Okay. Gets mo? Opo. So, yan yung tinatawag nating money management. Okay? Pag risk management naman, other tip, no? Pag sample, gumagamit ka na ng mas malalaking lot size, sa risk management application, sa setup na to, for example, you are here, nag-set up ka dito, no? Nag-sell ka or nag-buy ka dito. Tapos, ang nangyari, instead, tumaas siya ng ganun, pintik lang yung entry mo, tapos bumaliktad na siya ng ganun. Okay? Pabalik, pababa na siya.
So, yung stop loss mo kung nakalagay siya dito, for example, dito pa lang sa period na 'to, magko-close ka na ng entry. Pero hindi lahat. It's either gusto mong i-close yung 50%, example, naglagay ka ng 0.02, yung 0.01 iko-close mo na siya 01. agad. Pero hindi mo na iko-close yung position, hayaan mo na lang siya may stop loss. Pero kung sakaling bumalik yung price papunta doon, ibabalik mo yung 0.01. Yun yung other gameplay na gino-goal natin. Okay? Ang pinaka-importante doon, nire-raise mo pa rin is yung available fund or risk na doon sa account mo. Okay? Para mas maintindihan mo. Yan, annotate. Paano ba to? Sa paint na lang tayo. Saan na yung paint? So, okay. For example, ano ba to? Okay. Babrush ako dito. Oo. Parang nakakalitong paint na to. Nasaan yung normal na paint na? Ayun. Okay, dito sa part na to. For example, ayan. Yan yung range niya, no? Ng market. So, okay. So, for example, nag-buy ka dito sa area na yan. Then, the price, umakyat. Pumunta doon. So, na-trigger na yung iyong position. Tapos, ito yung pinaka-stop loss mo. So, kung nag-lot size ka dyan ng, example, 0.02, okay? 0.02, yung floating mo. So, ang gagawin mo dyan, oops, ano yun? Pag bumaba yung price, papuntang ganito. Close mo ngayon, yung gagawin mo siya dyan is risk management. Close mo ngayon yung 0.01. Okay? So, ngayon, kung ito yung stop loss mo, ang at risk na lang sa'yo is half na nung tinag-risk mo. For example, bumalik naman siya, no? Gumanon. So, may another chance ka pa na ibalik mo yung risk re-entry. Pero ano to ha? This is another way kung paano mo i-manage yung setup mo sa trading. Pero kailangan mo din i-practice siya, no? Kailangan mo i-practice. At kung gagawin mo to, wag mong gamitin dun sa live account. Kung ano yung gumagana sa'yo ngayon, tandaan mo ha, baka malito ka. Kung ano yung current na gumagana sa'yo, this setup, yun yung gagamitin mo sa live. Sige po. Kung meron ka mga ma-discovered na bago, wag mong i-practice dun sa live. Okay? So, na-build mo na to. Ito yung gagamitin mo dun sa live. So, whatever happens, kung meron ka mga ma-discover, whatsoever, and so on, i-try mo sa demo. Okay? So, ganun yung entry point. Tapos, pag sample naman, pag nag-money management, sample, bumaliktad na talaga yung price, tapos meron kang entry dito, then na-trigger, then the price continue go down. Ayan.
Yan naman yung tinatawag nating money management. Okay, money management. Iko-close mo ulit yung 0.01. Tapos let the run, yung tinatawag nating runner. Yan. Kung sample meron kang 0.02 na nilagay. Okay? So, nandito yung stop loss mo. Then, part pa rin to ng money management. Yung stop loss mo na yon, instead na nakalagay doon, i-move mo na siya ngayon dito. Pero kailangan mong magkaroon ng timing ha. May timing yan. So, titignan mo ngayon kung naka M30 ka, M30 period, i-check mo ngayon yung M15. Okay, kasi kung yung M15, yung M30, pwedeng ganito yung itsura niya. Okay, M30 yan. Pero pagdating dun sa M15, nakaganyan na yan. Sample nakaganyan na yan. Ito yung M15, M15, ito yung M30. So, ang gagawin mo, yung stop loss mo, ito yung pinaka weak niya. Sample, may weak yan, no? Tumaas yung price ng market. Yung stop loss mo, ilalagay mo dun sa pinaka weak. Okay? Tingnan natin. Application natin dito sa chart. So, hanap tayo ng sample. Okay, M30 to, no? Sample, hanap tayo ng default natin to. Default. Okay. So, for example, ayan. So, dito sa part na to, meron ako nakita. Okay, dito sa breakout na to. Okay, sample nakapasok ka dito. Then, yung stop loss mo ay nandito. Sample, somewhere here. So, after mag-close nito, check mo yan, M15. Saan na? Ayan, M15 to, no? Ito yung M30 kanina. Nandito na yung pwede mong i-move yung stop loss mo dito. From here, papunta doon. Tapos, nakita mo na naman to. Yung stop loss mo, doon mo na siya i-move. Pero may timing yan, ha? Kailangan mong makita yung timing. Okay? So, after mo mag-close dyan, pag bumalik yung price, exit ka na doon. Tapos na yung trade mo. Gets? Okay. Okay. That's good. So, ganun lang. Ganun lang yung risk and money management. Alright. Ano pa? Parang ano pala, coach, no? Take what you can get na, coach. Yes. Ang pinaka-priority dyan pag ganyang setup, especially gold, security. Get out na agad. Ganun lang. Okay. So, right. So, next tayo. 16. Wala tayong 17. Next na ay 22. Okay. Okay. Di mo nakikita yung ano, di mo napapalitan yan. Stop loss ka dito. Ang baba lang. Ano nangyayari dito? Okay, bumaliktad. Okay, nag-move ka ng stop loss dito. Parang, Ano to? hindi ko na matandaan, coach. Okay, move stop loss dito sa part na to nung bumaba na siya. Parang nalito ako. Okay, next tayo.
23 walang trade. 24 negative natin. Okay. So, nag-try ako mag-trade ng ano, Ano to? tanghali. Tanghali. Anong nangyari? Not good. Opo. Lagyan ko pala dito kung anong oras dapat nag-trade. Wala pala, ito pala may oras. Ito yung oras niya, 5:57. Hindi 5. Okay, galing. Magkano nga yung startup mo ng fund na to? Ay, ng account na to? Ito may bounce setup to ah. Bounce na to. Tinry ko. Tinry ko, coach. Yung bounce. Opo. Kamusta? Hindi ko pa masyadong gamay. Hindi ko pa masyadong gamay yung bounce. No, masyado. Pero maganda naman yun ah. Okay, 31 Ah, yan. Pero end of the para month, kasi na, oh, $30. Ilang percent yun? That is, check natin ilang percent. Chart performance. Nakita mo ba to? hindi ko. Daily win rate. Monthly win rate. Meron mga ganito yan dito. Mas marami yung panalo mo sa sell. Equity mo, yung growth. Okay, dito. Yung account mo umabot ng 208. Magkano to dati? Pinaka-price mo ay, oh, di ba? Napabalik mo na. 300 to, no? 200. 300 to dati, coach. Tapos bumaba ng 186 ba yan? 85. 100, pero alam mo na, no? Normal naman yun. Okay. Okay. Galing. Ito na yung next mo dyan, ah. Harap nun. Compounding, no? Imagine mo to. Yan lang gagawin mo. Pero lang gagawin mo. 5 bang sample 3% ka per day. Tapos 200. So, kailangan mo lang ng $6 per day. Araw-araw. Para pa ma-achieve mo yung sa isang taon, 1,000,000. Diba? Simula ka lang sa 200. Pagkakamali kasi ng iba, gusto nila i-flip eh. 200 gawin na agad nilang $500, 200, 1,000. Kaya dapat ma-boost eh. Maging consistent ka dun sa ginagawa mo. Okay. Yung February na record mo na ba? Hindi pa, coach. Okay. So far, this is good. Okay. So far, malaking bagay na nagkaroon ka ng journal. Di na parang
Di na basta parang ano lang. So, yung goals mo, lagyan mo din 'to. Ikaw maglalagay niyan, nakalagay pa yung akin, eh. Opo. Papalitan mo lang 'yan. Hmm. Halos pare-parehas lang naman, coach. Mm. Gano'n mo lang, palitan mo 'yan para at least, dito mo kasi made-determine 'pag nag-live trade ka na. Do'n mo identify ano ba talaga yung gusto mong unang i-achieve. Example, gusto mong magkaroon ng PC, gusto mong magkaroon ng, ah, ang goal mo magkaroon ka ng gadget na maayos-ayos para makapag-trade ka or even gusto mong makapag-travel, ilagay mo lahat 'yun. Kasi hangga't ah, hindi mo na i-imagine or hindi mo siya iniisip, parang confused ka papaano mo siya ma-achieve. Itong mga 'to, 'tong compounding na 'to, ito yung sasagot dun sa goals mo na yun. Kasi kung goal mo simple lang naman, ilagay mo dito. Tapos lagay mo na dito kung ilan yung nasi-save mo per month. Tama? Okay. So, ngayon, this is done na tayo dito. I think na-gets mo na din naman 'to. Ah, gawa ka na lang ng live account, 'no? Saan ka ba maggagamit ng live account? Hindi ko pa alam, coach. Dito ka na lang sa ano, mas maganda mag-trade doon sa Windsor. Yun yung ginagamit ko sa live, sa manual ngayon. Mag-register ka na lang doon, tapos deposit. And, ayun, trade na lang. Ang Windsor po yung broker, coach. Mm. Okay, ano pa? Next topic naman natin. Live trading. Live trading, more on focus na natin dito is yung handling emotion. So, tutulungan kita kung paano mo i-handle yung mga ah, biglaang nararamdaman mo na biglang kakaiba. Pero pag finalo mo naman yung trading plan mo, parang malabo mo nang ma-encounter yung mga ganun. Mas madalas lang naman kasi nati-trigger yung emotion pag hindi ka talaga confident dun sa ginagawa mo or wala kang basehan na ma-identify mo ba siya as good to trade or anything na pwede mong gawin sa account mo pag um, walang sense pag ganun eh. Ang pinakamagandang mangyari is that kumbaga gagawin mo 'to na mas confident ka na sa live trading. Which is ito yung magbibigay sa'yo ng confident. Itong ginawa mo dito. Hmm, ito, lahat ng 'yan, 'yun yung magsasabi sa'yo. Ito pala, 'di pa pala natin 'to na-check, yung summary. Dito mo makikita 'no, sa pinakababa. So, ma-identify mo dito, sa loob ng isang buwan, nakapag-trade ka ng ah, 11 days, no? Ang win rate mo is 6/6. 6 na araw talo, 6 na araw panalo. Okay? So, sa loob ng isang buwan, yung monthly mo win rate mo is 55%. Okay? Monthly losing rate mo is 55. Yung per um, per trade mo, win rate mo is 46. Mas mababa. Kaya lang, kung titignan mo kasi yung data, kung ano yung mga trade mo, mas malaki yung panalo mo kaysa sa loss or gumagamit ka ng risk reward ratio. Which is, kahit matalo ka ng ilang araw, panalo ka pa rin kasi namamanage mo na siya ng maayos. So, total trades mo na nagawa is 13. And then, total average mo per day, no, isang trade lang, which is good. Then, lot size mo in total, 13. Kung imagine mo, no, napakaliit lang ng lot size na ginamit mo, pero naka-achieve ka ng $30 sa isang. Diba? Okay, tama to.
total pips, hindi pa siya. I-divide mo lang siya sa 100, no? So, nakagain ka dito ng 755 pips. Lahat na yon na na-trade mo. So, Okay. Ayan. Ito, target profit mo. So, ito yung nakabase na sa trading plan mo to, no? Ayan. Tapos, ito yung total trades mo na nag-gain. So, nag-gain ka ng $38. Then, nag-loss ka ng $4. Kung, ito, ano, mas na, ano mas nakakaano, kung na-record mo din yung mga previous months mo. Yung unang account na trinade mo. Makukompare mo yan eh. Kung ano yung ginawa mo dati versus ngayon. So, doon mo makikita, doon ka mas magiging proud sa sarili mo. Okay, total net is sumabot ka na ito yung pinaka-gross. Ba't to? Ito. Ito yung pinaka ano. May less pala yan sa commissions. And ito na yung total ng account balance mo. Ayan, yun lang. Okay, dito sa tsaka din dito yung sessions mo kung kailan ka nagtitrade. Ayan. Puro New York, no? 6 to 10, 3 hours. Okay, that's good. Meron naman dito yon sa baba. Ito yung calendar. Ito nagagamit mo ba itong calendar na to? hindi po. Okay, kung meron ka dito mga gagawing activities, so pwede mo dyan ilagay. Well, may mga notes ka dyan. Ayan. Daily routine. Nalagay mo ba to, yung daily routine mo? Hindi po. Okay, yan. Lagyan mo din para mas maging ano ka, mas ma-form yung sarili mo. Okay, ano pa? So ngayon, i-build mo na yung strategy mo, no? So kung ano yung pagkakaintindi mo na kung ano yung ah, ginagawa mo sa trading. Kailangan mong isulat yun. Kailangan mong i-record yan. Sige po. Okay? Ano pa ba? Hmm. Coach, normally po Ito yung sa pala. gold po, Mm. yung gold po, normally po ba gagalaw na siya mga sa London session pa lang? Bihira lang. May mga times naman gumagalaw siya. Most of the time, based on my observation, gagalaw yan after mga London opening. Alas 5. Alas 4, alas 5. Ganun. Pero bihira lang yun. Baga tsambahan mo lang makita yun. Ito, may news. Ito, okay lang. Ito yung movement. Ilang pips yung galaw niya. 150 pips down. Okay. Isa lang yun. Pick one. Yan. Ito, di ba? Aware ka dun sa mga ginagawa mo na. Galing. Sobrang... Kasi pinapractice mo kasi dito yung sarili mo na mas maging confident ka dun sa ginagawa mo trade. Especially during mga high impact news. Ito pala, pag pinag-pinrest mo to, automatic madadirect ka dun sa ano. At wala. May link yan papunta dun sa ano. Ay, ito. Lumabas na. Ang dami kong kinilik eh. Automatic yan, madadirect ka dito sa calendar.
Nagagamit mo ba yun? Pag Hindi pinag-press po. mo to, matic na yan dun. Yan o. Dito ka na madadirect. Okay. So for next tayo. Okay, ito yung pinaka na magiging assignment mo lang naman. Trade ka lang, continuous trading. At least siguro 20 na lang muna. Okay, so technical analysis is ginagawa mo naman na siya, continuous mo lang yun. Then use strategy based on what you're comfortable to do to trade. Tapos yung fundamental analysis, mas naiintindihan mo naman na siya, no? Opo. May tanong ka pa ba Yung doon? Ano pa? Meron ka pa bang tanong? mga po muna. Wala na. So, yun na lang muna siguro. Ito, itong trading age. Itong isang setup natin na to, ayun ay for swing kasi yun is yung tinuro ko last time sa batch. Swing trading kasi yun. So, if comfortable ka na dito sa breakout, focus ka na muna dito. Okay? Saka mo aralan yung swing trading. Since magla-live ka, ang kailangan mong fokusan dyan is yung emosyon mo. Kung magla-live ka, wag mo muna itong i-force yung isang setup natin. Focus ka na lang muna dito. Which is dito na yung pinaka may foundation ka. Sige po. Okay? Ano pa ba? Okay. Create ka na lang ng account. Send ko sa'yo yung link, no? Okay. Anong masasabi mo sa trading? Madali ba o mahirap? Hirap, coach. Hirap. Sobrang hirap, no? Opo. Pero sulit. So, create ka na lang dito ng account mo, no? Bilis lang naman yan. Tapos, deposit ka na lang kung meron kang mga tanong pa. Chat mo lang ako. Sige po. May tanong ka pa ba? Ay, coach, may clarify lang po sana ako. Sige lang. Kasi, wait lang. Ganito po kasi ginagawa ko, coach. Pag naghahanap na ako ng yung sa range po ng pag magte-trade ako pag for example po dito. Mm. Ay, ito yung ano po ba yung coach? Parang sabihin na natin ideal na range yung parang after sa New York po ba or yung sa after sa London po parang dito banda or Lagi mong ang ano ko diyan, ang strategy ko para ma-identify ko yung range. Bibilang ako ng 2 hours before ng opening ng ng market. Kung saan ka sa New magte-trade. York po? New York or London. 2 hours before. One and a half or Ah, 2 hours, yun yung magiging range niya. okay, okay. Sige. Especially pag may news.
Nakalagay naman yun dun sa rules natin. Nandun yun sa rules. Nasaan na yun? Wala pala dito. Dun sa isang strategy ko yan. Ito kasi automatic na to naglalabas ng ano eh, ng support and resistance. Pero pag usually naman, katulad ng ganito, okay, sample, anong oras pa lang tayo? So, open na yung London. Okay. Laging M30 kasi yung tinitingnan ko, no? So, kukunin ko na tong box na to. So, yan na yung magiging range ko. Yung buong London po? Hindi, opening. Ang London is mahaba yun. Ang opening, buong London, from alas 4 hanggang alas 11 na ng gabi yun. So, ang hinahanap mong range is bago mag-opening ang market. Gets mo? Kasi yun Anong yung, oras po yan, coach? ang alin? Yung Nandito. bago mag-opening yung... Hindi ba binigay ko sa iyo yung calendar? Nandito. Market session, nandito. Ayan. Ayan. Pero ito nagbabago-bago to, no? Current ngayon, ang pinaka pwede mong tignan dito is yung baby pips. Okay, baby pips. So, tools. Then, hours. Ito na yan. Ayan. Okay, baba mo lang yan. Oops, nandun na. Yan. Singapore siya. Okay, +8. Tama yan. So, makita mo dito, London, ang opening niya alas 4. Ito yung pinaka-opening. Ito yung closing. Okay, mag-open naman yung London at New York ng alas 9. Mag-close naman siya ng alas 6. Alauna pa lang close ng ng London. So, kung New York ako mag-trade, 17. Kung New York ka magti-trade, bibilang ka dito ng 1 hour or 1.5 hour or 2 hours. So, itong dapat dito na sa part na to, diyan ka na nag-a-analyze. Bibilang ka na dyan ng candlestick kung saan siya nagre-range. Bali, nakadepende na po sa akin kung iti-trade ko yung news or papatapasin ko na lang muna. Yes, nakadepende na yun sa'yo. Ganun Pero lang. kung anong tips niyo, coach? Parang mas advisable ba na yung hintayin ko na lang muna matapos yung news or Ang sabay pinaka, na? kasi dyan, based on my experience, mas maganda talaga na alam mo na, dapat alam mo na muna kung identified mo na kung ano yung result ng data bago ka pumasok. Hindi pa. Hindi ko may way pala ganyan, coach? Wala na? May paraan para malaman kung anong Oo, meron na.
Punta ka lang sa Forex Factory. Okay. So, mababa pa rin tong program. So, for example, magre-release ng CPI, katulad nito, CPI, core price index. So, okay. So, ito, for example, lang target niya, okay, ang forecast niya lang is, wala pa tong forecast. Okay. For example, this unemployment rate, no, sa Tuesday yan, bukas. Ang forecast niya is 221,000. Pero pag lumabas yan na more than 220,000, ibig sabihin, pangit yun sa USD. Kasi, unemployment claims. Ang unemployment claims, yan yung mga insured or nagki-claim ng mga insurance nila or allowance sa government. Which is bad yun. Bad yun sa economy ng USD. Pero pag yung target naman nila is hindi ma-hit yung 221,000, bumaba lang siya sa 200,000, 150,000. Depende dun sa range kung ano yung pinakamaba, ano yung pinaka ano niya. Pag sobrang baba niyan, maganda yun sa currency ng USD, ibig sabihin, maganda yun. Maganda yung kakalabasan nun. Ito naglalabas to during the spot na kung anong oras siya, 12:30, 8:30. Ganoon din naman yung magiging run niya dito sa price niya sa market. Okay? Pero normally, coach, normally, ilang minutes po ang tagal ng epekto ng news, coach? Ang 10 to 30 minutes? Do you mean yung volatility? Ang pinaka-volatile movement niya is 30 minutes. Okay. 30 minutes yun. Kaya lang, meron niya mga aftershocks. Kumbaga, yung iba kasi, upon the spot na pag-release ng news, nakapasok na agad sila. Yung iba naman, after nila makita kung saan yung price papunta, saka pa lang sila papasok. So, yun yung mas nagkakaroon ng volume orders. So, pipili ka if either sasabay ka ba dun sa bago or nakasetup ka na bago maglabas yung news or dun ka na lang muna sa after nila ma-release yung news. Kasi kailangan mo lang ma-identify kung gumalaw si gold ng 200 pips, ilan lang yung target mo. Di ba? Kung 50 pips lang naman, o di 25% lang yung kailangan mo. So, ganun yung strategy. Okay? Okay po. Ano pa? May tanong ka pa? Okay na po, coach. Alright. Okay na. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? So, ngayon, gawa ka na lang ng account sa dito. Tapos, deposit ka. Then, kailan ka nagagawa? So, gawa ka na ng trading plan. Tapos, for the February, tapos sa live trading account mo. Okay? Sige po. Tapos, continuous update mo lang ako kung ano na nangyayari sa trade mo. Then, pinaka magiging trigger mo lang naman dyan or may encounter mo during this period na mag-shift ka from demo to live trading is yung emotion. Magkakaroon ng pagbabago. Okay. Ginagawa ko kasi, coach, pag na-trigger na yung entry ko, close na agad. Kung na-close ko na yung screen, coach. Okay. So, kung yun yung pinaka nagiging ano mo eh. So, kailangan mo pa rin i-observe kung paano mo siya i-handle. So, yun yung pinaka ano nun, yung money management and risk management. Especially pag malaki na yung fund na tinitrade mo. So, yun lang. Gawin mo lang tong assignment mo na to. Yung technical analysis mo, dire-diretso mo na lang yun, which is good na yun. And, ayan. Okay? Save ko lang to. May katanungan ka pa ba? Wala na, coach. Enjoy ka ba sa session na to? Opo. Alright. That's good. Okay. If wala naman, picture na lang tayo before we end. Okay. Okay. Ayan. And 3, 2, 1.
Okay. Alright. Okay. Wala na? So, excited ka na mag-live o natatakot pa? Medyo may takot ako pero Kaya mo yan. kailangan. Opo. Pero nakita ko naman, kaya mo na siyang i-handle. Ganda yung ginawa mo. Galing. Nakaka-proud lang Thank din you, Coach. makita yung mga ganung bagay. Thank you, Coach. Okay, sige. We will end this one. And see you next time. So, once na matapos mo na yung session, ay yung gagawin mo, ano ka lang, tawag nito, chat mo kung kailan ka magsimula mag-live, tapos, after a day na nag-start ka ng live, after 1 day, saka tayo mag-fifth session. Follow up lang yon. Sige po. Okay? Sige po. Sige po. Sige, sige. Thank you, Coach. Thank you.